Another day, another gala day. Hello mga meses! For today's video ay magbi-beach naman tayo. Pero samahan niyo muna kami mag-almusal dito sa lugawan na nakita namin sa tabing kalsada papuntang San Juan. Breakfast! Breakfast po kami! Kain kami ng... Anong pagkain mo ate? Hotdog. 5 AM ng umaga, umalis na kami sa Balay Ising para dumiretso naman kami sa San Juan, Laia, Batangas kasi gusto ko talaga magdagat. At dahil masyado pang maaga at 7 AM pa nag-a-accept yung mga beach sa Laia, ay nag-almusal muna kami. Nakita nga namin itong lugawan dito sa may highway kaya dito na kami nag-decide kumain. Lugaw yung in-order ko na may kasamang itlog kasi gusto ko ng medyo mainit. Kay Sam naman ay kanin na may itlog at saka merong hotdog. Corn beef silog naman kay Kuya Kurt and coffee lang kay Mike dahil lunch pa daw siya kakain. Ayan, tapos na po kaming kumain ng breakfast. Punta naman kami sa Laia. Saan punta tayo ng beach? Yes. Good morning! Sabi mo, good morning! Ay, si Kuya Kurt. Busy si Kuya Kurt. Hi, Kuya Kurt. Ang dami sa beach! Wow, sunrise. Ganda ng sikat ng araw nini, oh. Bago nga pala kayo makapasok sa Laia, Batangas, ay meron kayong babayaran na 150 pesos para sa ecological fee at another 100 pesos naman dito sa loob ng Laia Beach. Pagpasok nyo nga sa kanto na to, ay makikita nyo na yung iba't ibang resort. Magkakatabi lang sila. Andyan yung Lucky 7 Resort, CJ Resort, New Lola Beach Resort, Moon Palace at iba pa. Medyo masikip yung daan papunta dun sa mismong beach kasi meron silang katabing public market. Which is good naman kasi in case na wala kayong dala mga pang-ulam or pagkain, madali kayo makakabili sa labas. Pagdating namin dito sa place ng Lola's Beach Resort ay pinababa lang ni Kuya yung mga gamit namin and then ginaid na niya yung husband ko dun sa parking area nila. Pagpasok nyo sa main entrance ng Lola's Beach Resort, matatanaw nyo na yung dagat, pati yung mga cottages nila. At since detour lang kami, nipa hut or open cottage lang yung kinuha namin. At dahil hindi pa naman peak season ngayon or summer talaga, 2,000 pesos lang yung siningil sa amin. Pero based sa mga napagtanungan naming resort dito sa Laia, nasa 2,500 talaga nagre-range yung presyo ng mga open cottages dito. Kung malalaking group naman kayo at may plan kayo na magstay overnight ay pwedeng-pwede naman kasi meron din silang mga available cottages dito na merong mga rooms. At eto na nga at natatanaw na namin ni Sam yung mismong dagat. Maganda yung napiling cottage ng husband ko kasi beachfront talaga siya. Ang ganda ng view kasi kitang-kita namin yung dagat at malilum din yung place kasi nasa ilalim kami ng puno. Pagkadating nga namin sa cottage ay binaba na rin namin yung mga gamit namin. Ibinili na rin namin si Sam ng salbabida niya tsaka laruan para naman may magawa siya sa beach. At maya-maya nga ay nagyaya na siyang maligo. Maganda dito kasi malinis yung place, malawak, malamig yung hangin, pino at kulay puti yung buhangin. Nagdala nga din pala kami ng aming beach chair para may uupuan kami sa tabi ng dagat. So habang naliligo si Sam, andun lang kami sa gilid at nagbabantay sa kanya. Madami nga din pala mga nagtitinda dito. May mga mag-aalok sa inyo ng taho, isda, daing, tuyo, bukayo, mga salbabida, laruan ng bata, at saka mga souvenirs. At dahil nga magkakatabi lang yung beach resort dito, mapapansin nyo madami na ding tao kahit hindi pa naman summer. Meron nga din pala sila ditong for rent na mga banana boat, dancing boat, at saka mga jet ski. Yung jet ski nila ay 5,000 pesos per hour ang rent at kung groups kayo ay pwede kayo mag-sharing at magsalitan sa pagsakay. Si Sam naman ay enjoy na enjoy sa paglalaro dito sa tabi ng dagat. Maganda din talaga na minsan pinapasyal natin sa dagat yung mga bata para nagkakaroon sila ng ibang activity. At bukod doon ay nagkakaroon din tayo ng time na makabanding yung mga anak natin, makapag-relax at makapag-unwind. Meron nga din pala dito nagtitinda ng ice cream at pwede din kayo mag-order dito ng pizza. Masarap yung pizza nila dito kasi malambot yung pinakado or pinakatinapay kasi parang sa pugon siya niluto. After nga namin magmerienda ay nag-sightseeing lang kami dito. Nanood kami ng mga tao sa tabi ng dagat, pati yung mga sumasakay sa dancing boat. Maya-maya ay nakaramdam ako ng gutom kasi naamoy ko yung bango ng pritong isda. At dahil nga wala kaming dalang kanin at ulam, naghanap na lang si Mike ng mabibilhan. Ulam,
Ano isda yan? Black tanigi. Wow, yummy. Mainit. May ulam. Dahil walang baong kanin, ay ng kanin. Lahat bibili. Next time, magdadala tayo ng kanin tsaka ulam. Ano yung watching natin? Ate Sam, kain. Kanin. Chapish. Yummy yan. Doon nga pala sa palengke si Mike nakabili ng kanin at saka bumili na rin siya ng isda. Tapos ipinaprito na lang niya at nagbayad na lang din siya. Mura nga pala ang kilo ng isda dito. Nasa 200 pesos lang per kilo. Kaya kung gusto niyo mag-uwi or magpasalubong ay pwedeng-pwede. Ang sarap kumain dito sa tabi ng dagat kasi presko yung hangin tapos maganda pa yung view. Nagustuhan din ni Sam yung ulam kaya naman medyo madami din siyang nakain. After nga namin kumain ay naglakad-lakad naman ako at namasyal dito sa Bong Resort. At ganito kaganda yung view na makikita nyo sa New Lolas Beach Resort. Napaka-presko. Meron nga din pala silang lifeguard dito at tagabantay kaya naman safe na safe rin ang pagsuswimming nyo. Super ganda din ang buhangin dito, napakaputi at napakapino at hindi rin siya mabato. Kaya kahit magtapa ka dito ay okay lang. At yung dagat nila dito, napakaganda din, malinis, malinaw, tapos walang damo-damo. Kaya kung may balak kayo mag-outing ngayong summer, I suggest na pasyalan nyo din tong New Lolas Beach Resort. Pero magpa-early booking kayo kasi palagi silang punuan. Pagdating ng 12 noon dito, mapapansin nyo konti na lang yung tao kasi nag-uwian na yung mga nag-overnight kagabi kasi alas 3 naman ng hapon papasok yung mga bago mag-overnight. At eto nga pala yung mga available cottages nila. Merong maliliit, meron ding malalaki. Meron din yung parang style bahay na may sariling room at saka merong lutuan. At dito naman sa bandang ito, yung pinaka-public kitchen nila. Pwede ka mag-ihaw, pwede ka magluto ng kanin o kaya naman ay ng ulam. At dito mo naman makikita yung kanilang public toilet and shower area. Sa kabilang banda naman ay makikita mo yung pinaka-private toilet and shower nung mga other cottages. Maganda at malinis yung place nila dito kaya masarap pasyalan. After ko nga makapag-ikot-ikot at makapaglakad-lakad dito ay nag-decide na akong bumalik sa cottage namin para makapag-prepare na rin kami ng mga gamit pa uwi. Super sulit ng stay namin dito at nag-enjoy talaga kami. And I'm sure babalikan namin itong place na to. Uwi na kami guys! Bye-bye! So that's it guys for today's video. Thank you for watching at sana ay nag-enjoy kayo. See you on our next gala!